Hey yo, what is up guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako, eto. Okay naman. Yun, so, o nga pala, no? Sa mga hindi pa nakakaalam or sa mga bago nating subscribers, no? Meron na tayong podcast, no? You can check it out sa Spotify. Just search The Needle House Tattoo Podcast and follow nyo ako doon. Yun, may mga ina-upload tayo doon, mga mahahabang videos, mga 30-minute long videos. Although ina-upload din naman natin siya dito sa YouTube, but of course para napapakinggan nyo siya kahit offline. You know, kung gusto nyo audio lang yung pakinggan, then pwede nyo siyang pakinggan. Yan, so follow nyo ako doon, at pag nagustuhan nyo yung mga videos doon, bigyan nyo naman ako ng 5 stars. No, wala namang bayad yun, libre yun. Yun, so, eto na nga. Ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, eto mga kasabwat. Yan, syempre, again, meron ulit tayong kodigo. Eto, no, medyo, may mga nagtatanong kasi neto sa akin. Hindi sa YouTube natin or sa mga social media accounts natin, but personal, no. Tinatanong nila ako, paano nga ba magsimula ng tattoo sleeve, no? May mga nagtatanong sa akin kasi yan, no? Kasi syempre, ako naka-sleeve ako eh. So, natatanong talaga ako niyan, di maiwasan. Paano mo sinimulan yung sleeve mo? Magkano nagastos mo? Iba-iba ba gumawa niyan? Isa lang ba gumawa niyan? So, ang daming tanong yun. So, naisipan kong gawan siya ng video. Okay, yan. So, bago natin pag-usapan yan, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video, dahil every Saturday 7 PM nag-upload tayo ng bagong video. Yan, sobrang sipag ko ngayon gumawa ng videos. Dami nating mga naka-scheduled upload na videos. So, yan, comment lang kayo. Kung may mga gusto kayong gawan natin ng videos. Hindi man lahat nasasagot ko, pero if it's a really good question or topic, ginagawan ko talaga ng video. Yan. Ayun, simulan na tayo, pero bago yun, intro muna tayo. And we're back. Yun. So, eto na nga. The question is, paano nga ba ako magsisimula ng tattoo sleeve? Okay. Yan. Pag-usapan natin yan. So, on a tattoo artist perspective muna tayo, no? Kaming mga tattoo artist, isa yan sa mga pinaka medyo paano ba sasabihin to, medyo cringy pag tinatanong kami or may nag-i-inquire, no? Boss, magkano ba magpa full sleeve? Magkano ba pag full sleeve? Ilang session pag full sleeve? Yun. So, kung kaya nyong iwasan or kung hindi naman talaga kayo seryoso na magpa full sleeve, huwag nyo nang itanong agad, no? Kasi sa aming mga tattoo artists, number one, medyo nag-expect kasi kami, sayang kasi syempre medyo malaking kita pag full sleeve, no? Pangalawa is mahirap talagang gumawa ng full sleeve, masakit. So most of the time pag may nagtatanong sa amin yan, medyo skeptical agad kami kasi parang 80 to 90% na nagtatanong about sa full sleeve hindi naman talaga nagpapagawa, no? So kung kaya naman siyang iwasan, no, or kung hindi ka talaga seryoso or hindi ka talaga committed sa pagpapa full sleeve, wag mo na siyang itanong sa tattoo artist, no? Pero kung talagang seryoso ka, for sure nanonood ka ngayon kasi you're doing research, and if you're doing research, then I think seryoso ka, you're committed on having a full sleeve, no? So yun, ano nga bang dapat i-consider for
when having a full sleeve, no? So ito, para sa mga tattoo clients natin, no? Number one, dapat committed ka talaga, no? Sigurado ka na 100%, hindi ka nagdadalawang isip, gusto mo talaga magpa full sleeve. Yan. Kasi it's really a question of commitment, no? Kung magpapa full sleeve ka, kasi ang dami mong kailangang isipin dyan eh. Number one, kasi lalabas na yan sa short sleeve mo, sa t-shirt. So dapat sigurado ka na, alam mo na yung mga magiging consequences niyan, no? Syempre, andito tayo sa Pilipinas. So ang dami ng mga line of work na hindi ka na pwede. So you have to consider kung ano yung trabaho mo ngayon, 'di ba? Kung talagang kung pwede sa trabaho mo yung ganyan, yung full sleeve, kung talagang mag-stay ka na diyan, or you don't have any plans on like changing your career, no? Kasi mga kasabot, minsan kasi di ko naman nila lahat, but people are very impulsive pagdating sa ganyan, no? Iba nagpapa full sleeve na agad, wala pang trabaho, di ba? Parang fresh out of college, papa full sleeve na. Yung iba hindi pa nakagraduate ng college, full sleeve na. Bakit ikaw kasabwat? Well, ako, kung hindi nyo alam, no, ako sobrang committed talaga ako. Bata pa lang ako, gusto ko na maging tattoo artist, no? Pangarap ko na talaga na mapuno ng tattoo. So that's why talagang nag-aaral ako maging tattoo artist. Talagang sineryoso ko kasi ako, mga kasabot, no, nag-aaral pa lang ako, nagtatattoo na ako. At kung hindi ako nagkakamali, 16 pa lang ako, may tattoo na ako. So sobrang committed talaga ako. It's not out of impulse or parang biglaan lang, no? Talagang planado ko to. Gusto ko talaga to. So yun, at mga dapat mo kasing i-consider, hindi lang naman yung sa trabaho, 'di ba? You also have to consider kung meron ka na bang mga lumang tattoo sa paglalagyan mo ng sleeve mo. Is it your first tattoo, 'di ba? Tapos sleeve agad. Yan. Anong design ba yung gusto mo? Is it traditional, oriental? Is it patches? Is it colored? Diba? Black and gray ba yan? So kasi kailangan mong pumili ng tattoo artist. So again, hindi lahat ng tattoo artist is gumagawa or magaling gumawa ng full sleeve. So kailangan piliin mo rin yung tamang tattoo artist na para sa'yo, no? And kung first time mo magpatattoo, I suggest magpatattoo ka muna ng isa, ng maliit or ng decent size, no? And para makatipid ka na rin, syempre dun mo na ipatato sa paglalagyan mo ng full sleeve, and you let the artist know na you have plans on getting a full sleeve, no? Para kumbaga, sabi nga namin, para yung tattoo mo ay may abang, no? Hindi siya stand alone na tattoo. So madali siyang gawing full sleeve. Yan. So ayun, again, kailangan committed ka kasi syempre ang hirap gumawa ng full sleeve kapag may mga i-cover up, 'di ba? Or ang pangit naman tignan ng full sleeve kung parang halfway ng braso mo is biglang nagbago yung isip mo na iba yung design na gusto mo, from oriental biglang naging traditional, although pwede naman siya, pero if yung upper half is fully committed sa oriental, no, tapos yung baba is fully committed sa traditional, medyo pangit siya tignan. But if paghahaluin, pwede, 'di ba? Yun, ano pa ba, syempre, isang dapat mong i-consider is yung budget, no? As we all know, no, mga kasabot, full sleeve is not cheap.
At gaya nga ng lagi naming sinasabi is huwag kang barat sa sarili mong balat kasi magastos talaga yan pag nagpa full sleeve ka, no? Tapos syempre kapag tinipid mo kasi yan, or kung budgeted lang talaga or budget lang yung pera mo, what I really suggest is unti-untiin mo. Huwag mong biglayin. Halimbawa mo, ang budget mo is 10k lang. Ang hirap mag full sleeve ng 10k. So, pag ganun, ang lagi kong sinasuggest is unti-untiin mo na lang, no? Halimbawa, patatuwa muna doon sa kasya sa budget mo, and sundan mo na lang kapag nagkapera ka ulit, or if decided ka talaga, pag-ipunan mo, 'di ba? Yan. So para din ready ka. Yan. At eto, isa pa sa mga madalas tinatanong sa akin, masakit ba kapag full sleeve? Syempre, masakit 'yun. But what you have to prepare for is some parts ng braso natin, which are siko, yan, yung inner dito nung biceps nyo sa loob, kapag malapit sa kilikili medyo masakit yan sa siko, yung sa itaas ng siko, eto, di ko alam tawag dito, pero yan, kung aabot talaga dito is masakit din dito sa pulso, and dito kung papaabutin nyo dito yung sleeve nyo sa kamao, masakit din doon. And again, kung aabot doon, ibang usapan ulit yun, no? Kung nabawasan ng 50% yung pwede mong apply ng trabaho nung nagpa-full sleeve ka, pag umabot dito, mababawasan pa ulit ng 25% yan, no? So, dapat ready ka talaga. Yan. Ayun, isa pang kailangan yung i-ready is yung psychological, mga kasabot, no? Hindi lang para dun sa pain or dun sa sakit nung tattoo, but of course kapag naka full sleeve ka na, ang hindi mo maiiwasan dyan is yung people's judgment, no? Ako nung bagong full sleeve ako, isa sa mga pinaka kinaiinisan ko dati is yung although trabaho naman to ng mga guard sa mall, but like sa pila, yung mga nasa harap mo hindi kinakapkapan, pagdating sa'yo kakapkapan ka. Not sure if may bilang lang ba sila, parang every 10 customers tsaka lang sila magkakapkap, but it's always the same. So ayun, kailangan mo yung paghandaan, no? Kaya nga lagi yung sinasabi, commitment yan. Dapat fully committed ka dyan. Masanay ka na sa mga ganyang pangyayari, katulad ng mga tingin ng tao, yan, sa jeep, yan, sa mga public utility vehicle, no? Masanay ka na hindi ka tatabihan agad, yan. As in part yan, no? Isa ka na sa mga masasamang tao ng lipunan. Yan ang tingin sa'yo ng mga tao dito sa Pilipinas. Yun. So, isa yan sa dapat yung paghandaan. Ano pa? Yun, kasi isa sa mga pinaka parang nangyayari sa mga parang impulsive decision lang na full sleeve is that madaling nagsasawa dun sa full sleeve, no? Kasi syempre ang laki niyan, isang buo yan. Kapag nakasawaan mo yan, ang hirap i-cover up niyan. So talagang dapat yun na talaga yung gusto mo. Ako actually isa ako dyan kasi maaga akong nagpa full sleeve, no? Medyo naging impulsive din ako kasi ako gusto ko talaga mag full sleeve, so medyo minadali ko. Plus kasi syempre ako tattoo artist ako, no? Gusto ko sana mukha akong tattoo artist, no? Ganun yung naging mindset ko. But right now I'm almost
at a point na gusto ko nang i-black out yung sleeve ko. Pero pinag-iisipan ko pa. Ayaw ni Labi Dudes. Pero tingnan natin. Medyo nagsasawa na kasi ako, no? Actually naka ilang cover up na ako diyan eh. Parang 2 cover up na yata yung sleeve ko, especially dito sa kaliwa, no? At yun, kailangan yung paghandaan yan kapag minadali nyo. Sayang, pag nagsisi kayo, ang hirap i-cover up yan. Iilan lang yung talagang may kayang mag-cover up yan. Depende pa yan sa itsura nung sleeve mo. So yun, yun, kung kayo may mga iba pa kayong ma-share sa akin about preparing sa pagkakaroon ng full sleeve, comment kayo sa baba. Pag-usapan din natin yan, at para makita din ng mga ibang nanonood, no, baka sakaling matuto rin sila. Yan. So sana marami kayong natutunan dito sa video natin na to, at kung nagustuhan nyo to, like nyo na tong video na to. And again, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe, kasi ang taas nung percentage ng nanonood sa atin na hindi nakasubscribe. Parang 80%, parang 81%, 82 yung nanonood sa atin na hindi nakasubscribe. So subscribe na kayo at click nyo na rin yung bell icon para nanonotify kayo tuwing may bago tayong video. Okay, again, yung sa podcast natin, check nyo yun sa Spotify, The Needle House Tattoo Podcast. Okay, yun lang naman. Peace out.